Thank you, Madam Chair. Kanina po ay hindi kami nagkasundo ni Kong Laila de Lima dun sa pagbubukas ng kahon. Pero ngayon po ay agree na po ako pagdating dito sa pagboboto natin as far as probable cause is Together concerned. again. Yes. Madam Chair, nakita na natin lahat at hindi lang naman yung mga miyembro ng committee kundi ang taong bayan. Ang narinig natin ang testimonya ng mga resource persons, nakita din natin yung lahat ng mga dokumento at video na authenticated ng iba't ibang mga ahensya ng ating pamahalaan. We have seen the evidence at higit sa lahat, nabigyan na rin natin ng sapat na pagkakataon si Vice President Sara Duterte na humarap at ibigay yung kanyang panig. Despite the repeated notices, despite the repeated opportunities for the Vice President to participate in these proceedings, ay dinedma po niya ang Committee on Justice. At hindi lang ang Committee on Justice ang dinedma niya ang taong bayan, dinedma niya ang ating buong bansa. I think it's time that we already vote on probable cause. Kasi kung ayaw po naman niya magpakita sa House, walang problema. Karapatan naman niya yon, pero dapat ay marinig natin siya sa Senado. Kaya kay VP Sara, doon na po kayo magpaliwanag sa Senado. Bilang pangalawang Pangulo dito sa ating bansa, ay may pananagutan kayo sa taong bayan na naghahanap ng katotohanan. Harapin niyo ang kaso, wag na po kayong umilag. We will see you in court, the impeachment court. The Honorable Sara Ilago. Maraming salamat, Madam Chair. Hindi na dapat maantala pa ang pagdedesisyon ng Committee on Justice pagdating sa determination ng probable cause. Hindi na dapat ipagpaliban pa ang kinakailangan nating desisyon upang magtuloy-tuloy ang impeachment proceedings. Sa marami hong pagkakataon, hindi lang paulit-ulit na nabigyan ng abiso, hindi lang paulit-ulit na tinawag, kundi paulit-ulit rin na nakita natin na nakareserba talaga ang upuan para sa ating respondent. Kahit nga magsiksikan na ang ating mga guest dito sa loob ng ating venue para sa Committee on Justice hearing, ay hindi natin pinapakawalan ang pagrereserba mismo ng upuan sa respondent. Ibig sabihin, laging bukas ang pagkakataon na magpresenta ng evidence, ng counter-evidence, at sumagot mismo ang Vice Presidente sa mga seryoso na aligasyon laban sa kanya. Kaya nga naman, naninindigan tayo na wala na dapat delay, dapat magkaroon na tayo ng desisyon para sa determination ng probable cause. Sobra-sobra na ang paghihintay ng ating taong bayan. Kaya kung may bibigyan tayo dito ng tsansa, dapat tsansa para sa interes ng katotohanan, para sa transparency, para sa accountability. Sa katunayan, Madam Chair, maski po yung complainants ng naunang verified impeachment complaint na na-endorso ng representasyon na ito ay nandito rin sa ating venue ngayon. At matagal na silang nananawagan ng transparency, ng accountability, at hindi po natin papayagan ang anumang pag-antala sa prosesong ito. Maraming salamat, Madam Chair. Both the endorsers already manifested to vote today. So, in fairness likewise to the justice members, we've been attending the impeachment proceeding for like more than a month or 2 months perhaps. As a matter of fact, we failed to take advantage of our recess to visit our respective districts. So with the indulgence of the members, is it possible that we join the position of Honorable Laila de Lima, the endorser of the Sabala complaint, and Honorable Benny Abante, the endorser of Cabrera impeachment complaint? After all, we have shown to the viewing public and even to our colleagues the magnitude of opportunity that we have provided and we continue to provide to the Vice President.
As a matter of fact, the pronouncements of their team, the defense team is very clear that they have no intention of attending before the Justice Committee, notwithstanding their readiness to answer the allegations. She intends to answer not here, but before the Senate. So, ano pong iniintay natin? Ang upuan ng ating Vice Presidente ay nananatiling bakante hanggang sa oras na ito. And as manifested by the Honorable Congresswoman from Laguna, which even confirmed her position of evading our proceeding, the Vice President is currently attending an event in San Pedro, Laguna, notwithstanding the importance of this constitutional process. That only confirms that she has no intention at all, of appearing before this committee. No? So, I know that the position of Congressman Lord Ansuan and Congressman Rog Gutierrez are not consistent to the position of our endorsers, but I really wish that we conclude the determination of probable cause today, not because I am the chair, but because I am very much conscious that we have provided so much due process already to our respondents. So, may we hear first from Kong Rog Gutierrez and Kong Lord Ansuan. I think you've heard already the manifestations of the justice members who wanted to vote now. Kong Rog? Madam Chair, we submit to the wisdom and consensus of the committee. Kong Lordan? Madam Chair, I thank the Chair and my colleagues. The record will reflect that this committee considered deliberately and in good faith every avenue for the Vice President's participation. So I respect the decision of this body, and I now cast my vote based on the evidence on record and on my oath to the Constitution. Before I pronounce the readiness of the committee to determine the probable cause, pursuant to Section 7, last paragraph, since we have concluded already our clarificatory hearings, as well as the presentation of evidence in support of the allegations in the impeachment complaints, the Chair declares that this impeachment complaint is considered submitted for the purpose of the determination of probable cause. So ruled. Madam Chair, Parliamentary Inquiry. The Honorable Tino. Madam Chair, magkakaroon ba ng pagkakataon po ang mga miyembro para magbahagi ng kanilang mga kabuuang pagtingin sa tinakbo ng mga hearing on probable cause? I think the endorsers are intending to provide summation, but other than that, I am not certain. I think everybody is ready to vote now. So perhaps we will just allow the endorsers before we proceed to the necessary motion. To provide the summation